Cheers, masiglang sabi ni Ana habang maingat niyang itinaas ang kanyang baso ng alak. Kasama niya ang kanyang mapagmahal na asawang si Juan at ang kanyang matalik na kaibigang si Lucia sa isang payak ngunit masayang salo-salo sa kanilang tahanan. Para sa 8 taong puno ng pagkakaibigan at alaala, dagdag ni Lucia, na may ngiting abot hanggang tainga habang tinitingnan si Ana ng may pagmamahal at paghanga. At para sa matatag na pagsasama ng aking asawa at ako, malambing na sabi ni Ana sabay yakap kay Juan. Tumugon si Juan sa pamamagitan ng isang banayad na halik sa kanyang noo, na nagdulot ng kilig sa paligid. Habang pinagmamasdan ng dalawa, napangiti si Lucia, ngunit sa kaloob-looban niya ay may bahagyang kirot na hindi may tatago. Tahimik siyang tumungga ng alak, pilit na itinatago ang matagal ng lihim na damdamin. Sa paningin ng iba, si Lucia ay isang perpektong kaibigan, maganda, matalino, at may kakaibang karisma na hinahangaan ng marami. Ngunit sa likod ng kanyang maamong mukha, may itinatagong selos at hinanakit. Hindi niya matanggap na si Ana ang pinili ni Juan, ang lalaking matagal na niyang minamahal ng lihim. Habang lumalalim ang gabi, patuloy ang masayang usapan at tawanan. Si Juan, na likas na palabiro, ay nagdadala ng kasiyahan sa bawat sandali. Hindi napapansin ni Ana ang mga lihim na tingin ni Lucia sa kanyang asawa. Mga matang puno ng pagnanasa, pangarap, at isang damdaming hindi kailanman maaaring ipahayag. Biglang tumunog ang cellphone ni Ana. Sandali lang ha, magalang niyang palem habang naglakad papunta sa kwarto upang sagutin ang tawag. Naiwan sina Juan at Lucia sa sala. Nagkaroon ng ilang saglit ng katahimikan bago nagsalita si Lucia, na may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Juan, masaya ka ba kay Ana? Tanong ni Lucia, na tila nag-iingat sa bawat salitang binibitawan. Napatingin si Juan sa kanya, halatang nagtataka. Anong klaseng tanong yan, Lucia? Sagot ni Juan na may bahagyang tawa, ngunit kita sa mukha ni Lucia ang kanyang kaseryosohan. Hindi. Ang ibig kong sabihin, sa lahat ng taon ng inyong pagsasama, hindi mo ba naiisip na baka may hinahanap ka pa? Tanong ni Lucia na puno ng pag-iingat. Napakunot noo si Juan, halatang hindi inaasahan ang usapan. Lucia, mahal na mahal ko ang asawa ko. Wala nang hihigit pa sa kanya, matatag na sagot ni Juan. Napangiti si Lucia, ngunit sa loob-loob niya, parang may pamunit sa kanyang puso. Pilit niyang itinago ang sakit sa likod ng isang mapaglarong ngiti. Oo nga, pero sana piliin mo ang babaeng tunay na magpapasaya sa'yo, bulong niya habang muling tumungga ng alak. Ngumiti si Juan at sinabing, si Ana ang nagpapaligaya sa akin, Lucia. Wala na akong mahihiling pa. Ngunit hindi napansin ni Juan ang lungkot sa mga mata ng matalik na kaibigan ng kanyang asawa. Sa gabing iyon, nanatiling lihim ang damdaming pilit na itinatago ni Lucia, isang pagmamahal na alam niyang hindi kailanman maaaring ipaglaban. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy niyang tinatanong ang sarili, hanggang kailan niya kakayaning itago ang kanyang nararamdaman. Habang bumalik si Ana sa sofa, nagpatuloy ang kanilang masiglang kwentuhan. Para bang walang nangyaring kakaiba noong naiwang magkasama sina Juan at Lucia. Lumipas ang mga araw, at nanatili ang pagiging malapit ni Lucia sa mag-asawang sina Ana at Juan. Sa mata ng iba, tila isang ordinaryong gabi lamang ang nagdaang inuman. Ngunit sa kalooban ni Lucia, unti-unting lumalalim ang damdamin na matagal na niyang pilit itinatago. Hindi niya sinasadya, ngunit hindi rin niya magawang pigilan ang kanyang sarili. Isang umaga, nagpunta si Lucia sa bahay ni Ana at Juan. Hindi niya naabutan si Ana, ngunit si Juan ang nagbukas ng pinto. Nakasuot ito ng simpleng pambahay, puting t-shirt at pajama, at halatang bagong gising pa lamang, na may magulong buhok at inaantok na mga mata. Oh, Lucia, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Juan habang bahagyang kinakamot ang batok. Ah, wala naman. Dumaan lang ako para sana sorpresahin si Ana. Sagot ni Lucia na may pilit na ngiti. Nasaan siya? Tanong niya, pilit na pinapanatili ang normal na tono ng kanyang boses. Nasa mall. May bibilhin daw siya. Mukhang medyo matatagalan pa, sagot ni Juan na may kasamang magaan na tawa. Ah, ganun ba? Pwede ba akong pumasok? Tanong ni Lucia, na may bahagyang pang-aakit sa tinig, ngunit tila hindi iyon napansin ni Juan. Oo naman, ayos lang, sagot ni Juan nang walang alinlangan. Pumasok si Lucia at naupo sa sofa, habang si Juan naman ay umupo sa kanyang tabi.
Tahimik ang paligid, tanging mahinang tunog ng telebisyon ang naririnig. Napatingin si Lucia kay Juan, walang kamalay-malay ang lalaki kung gaano siya nito sinasaktan sa bawat sandaling magkasama sila. Gusto niyang sabihin ang lahat ng nararamdaman niya, ngunit alam niyang hindi iyon tama. Lucia, tawag ni Juan, dahilan upang maputol ang pag-iisip ng babae. Ayos ka lang ba? Ngumiti si Lucia, pilit na itinatago ang bigat sa kanyang dibdib. Oo naman. Alam mo na, minsan tahimik lang ako. Sigurado ka? Tanong ni Juan, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Napabuntong hininga si Lucia at saglit na tumingin sa kawalan. Juan, may tanong ako, simula ni Lucia, na tila nag-iipon ng lakas ng loob. Ano yun? Tanong ni Juan, nagtataka sa biglang seryosong tono ng kaibigan. Nagkibit balikat si Lucia bago nagsalita. Naisip mo na ba? Na baka may ibang taong nagmamahal sa'yo bukod kay Ana? Napakunot noo si Juan sa tanong na iyon. Lucia, anong ibig mong sabihin? Tanong niya, halatang naguguluhan. Bakit? Parang ganito rin ang tanong ko noong nagiinuman tayo, di ba? Sagot ni Lucia, na may bahagyang ngiti ngunit halatang may pinipigilang emosyon. Bago pa man makapagsalita muli si Juan, biglang bumukas ang pinto at dumating si Ana. Oy, Lucia, nandito ka pala, masayang bati ni Ana habang papasok sa bahay. Ang weird, parang seryoso kayong dalawa. May nangyari ba? Tanong niya, halatang nagtataka. Agad nang umiti si Lucia at umiling. Wala naman, Ana. Nagkukwentuhan lang kami ni Juan tungkol sa kung ano-ano, sagot ni Lucia, na pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Natawa si Ana bago magsalita muli. Okay, that's good. Halika, Lucia, samahan mo ako sa kusina. May ipapakita ako sa'yo, yaya ni Ana. Tumayo si Lucia, ngunit pilit pa rin ang kanyang ngiti. Bago siya tuluyang sumunod kay Ana, isang huling sulyap ang ibinigay niya kay Juan, isang tingin na puno ng damdaming hindi maipahayag. Isang tingin na hindi na nakita pa ni Ana. Habang lumilipas ang mga araw, pilit na kinalimutan ni Lucia ang nararamdaman niya para kay Juan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, lalo lamang lumalalim ang damdaming iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya magawang kalimutan ang lalaking alam niyang hindi kailanman magiging kanya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa isang coffee shop, biglang nag-pop up ang isang mensahe sa kanyang telepono. Lucia, I'm here at the coffee shop malapit sa pinagtatrabahuan mo. Free ka ba? Napalunok si Lucia, hindi alam kung dapat ba niyang tanggihan ang imbitasyon o puntahan si Juan. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, nakita niyang pumasok si Juan sa coffee shop kung saan siya naroroon. Juan, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Lucia, pilit na pinapanatili ang normal na tono ng kanyang boses. Ngumiti si Juan at umupo sa harap niya. Wala lang, napadaan lang ako. Naisip ko, baka gusto mong may makausap, sagot niya ng casual. Napakunot noo si Lucia, bakit mo naman naisip yun? Nagkibit balikat si Juan. Ewan, iba ka kasi nitong mga nakaraang araw. Parang may bumabagabag sa'yo. Napatawa si Lucia, pilit na tinatago ang kaba sa kanyang dibdib. Ano ka ba? Wala akong iniisip. Siguro busy lang talaga ako. Napatingin si Juan sa kanya ng seryoso. Lucia, alam kong may tinatago ka. Hindi mo ba ako kayang pagkatiwalaan? Napatigil si Lucia sa tanong ni Juan. Sa loob niya, naglalaro ang tanong, kaya ba niyang pagkatiwalaan si Juan? Kaya ba niyang ipagtapat na matagal na niya itong minamahal? Dahan-daang iniangat ni Lucia ang kanyang kamay, tila hahawakan ang braso ni Juan upang maglakas loob na sabihin ang lahat. Ngunit bago pa niya magawa iyon, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Juan. Napakunot noo si Juan at agad itong kinuha. Sandali lang, Lucia. Si Maria ang tumatawag. Sabi niya, bahagyang ngumiti ngunit halatang nagmamadali. Sinagot niya ang tawag. Hey, hon. Oo, andito ako sa coffee shop. Kasama ko si Lucia. Yes, we're here together, sagot niya ng casual habang bahagyang tumingin kay Lucia, na biglang kinabahan. I'll be home soon, hon. Take care, too. I love you, dagdag pa ni Juan bago ibinaba ang tawag. Napansin ni Juan ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Lucia, tila may bigat na bomb alert sa kanyang mukha. Lucia, bakit parang kinakabahan ka yata? Tanong ni Juan, na may halong biro sa tinig. Napailing si Lucia,
Pilit na itinatago ang nararamdaman. Wala, Juan. Minsan kasi, naiisip ko, paano kaya kung malaman ni Maria? Napahinto si Lucia sa kalagitnaan ng kanyang sasabihin. Hindi niya magawang ituloy ang mga salita, kaya napakunot noo si Juan. Kapag malaman niyang tanong nito, halatang nagtataka. Napatingin si Lucia sa kanya, ramdam ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Pilit niyang pinipigilan ang nanginginig niyang boses. Kapag malaman niyang may nagmamahal sa'yo ng higit pa sa dapat, sagot niya, halos pabulong. Biglang tumahimik ang paligid. Parang tumigil ang oras para kay Juan habang nakatitig siya kay Lucia. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Lucia, anong ibig mong sabihin? Tanong niya, ngunit halatang naguguluhan. Ngumiti si Lucia, ngunit baka sa kanyang mukha ang lungkot at kaba. Huwag mo na akong pilitin, Juan. Alam mo na kung ano, sagot niya, halos hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Juan. Naghari ang katahimikan sa kanilang dalawa. Sa pagitan nila, naramdaman ang bigat ng isang lihim na hindi na maaaring balewalain. Sa gabing iyon, isang damdamin ang unti-unting lumabas mula sa dilim, isang damdaming hindi kailanman dapat umusbong. Bago pa man makapagsalita muli si Juan, biglang sumigaw mula sa kusina si Maria. Juan, come here. Help me for a second. Naputol ang tensyon sa pagitan nila, at napating. Mula pagkabata, palaging magkasama sina Maria at Lucia. Alam ni Maria ang bawat galaw ng kaibigan, kung paano ito mag-isip, kung paano ito kumilos, at higit sa lahat, kung kailan may bumabagabag dito. Kaya't nang mapansin niyang tila may kakaiba sa kilos ni Lucia nitong mga nakaraang araw, hindi niya napigil ang magtanong. Isang hapon, habang nasa bahay ni Maria at Juan, nasa kusina si Maria, abala sa pagtitimpla ng kape. Si Lucia naman ay nakaupo sa dining table, tahimik at tila malalim ang iniisip. Bakit mo nga pala ako pinapunta rito, Maria? At bakit hindi ka sumipot sa usapan natin noong nakaraan? Tanong ni Lucia. Pilit na ngumiti upang itago ang kanyang kaba. Sinulyapan siya ni Maria bago umupo sa harap niya, hawak ang 2 tasa ng kape. Wala naman, Lucia. Gusto lang kitang kumustahin, sagot ni Maria, na may bahagyang ngiti sa labi. Napansin ko kasi na parang ang tahimik mo nitong mga nakaraang linggo. Pero, by the way, kaya hindi ako nakapunta noong nakaraan ay dahil may emergency sa opisina, dagdag pa niya, na tila nagpapalusot. Ngumiti si Lucia, ngunit halatang pilit iyon. Ganun ba? Maikling sagot niya, sabay iwas ng tingin. Lucia, may problema ka ba? Tanong ni Maria, diretsahan ngunit may halong pag-aalala. Wala, mabilis na sagot ni Lucia, ngunit halata sa kanyang mukha ang pagkabigla sa seryosong tono ni Maria. Sabi ko nga sa'yo, busy lang siguro ako nitong mga nakaraan. Hindi agad nagsalita si Maria. Sa halip, mata-mata niyang tinitigan si Lucia, tila binabasa ang bawat kilos nito. Sigurado ka ba? Kasi kilala kita, Lucia. Alam kong may bumabagabag sa'yo, sabi ni Maria, na may halong lamang at pagkabahala. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Lucia. Pilit siyang ngumiti, ngunit halata ang tensyon sa kanyang kilos. Maria, mahina niyang tawag, pilit na hinahanap ang tamang salita. Ano ba kasing iniisip mo? Nagkibit balikat si Maria. Hindi ko alam. Pero parang may itinatago ka sa akin, sagot niya, na may halong biro ngunit ramdam ang pagdududa. Biglang bumigat ang hangin sa pagitan nila. Kita ni Maria ang pag-iwas ng tingin ni Lucia, at doon mas tumindi ang kanyang kutob. Alam niyang may mali, ngunit hindi pa niya mauari kung ano iyon. Sa kabila ng kanilang maikling pag-uusap, hindi pa rin mapakali si Maria. Alam niyang may bumabagabag sa kaibigan niya, ngunit hindi niya alam kung paano ito sisimulan. Matapos ang hapon na iyon, hindi na naalis sa isipan ni Maria ang kakaibang kilos ni Lucia. Habang naghahapunan sila ni Juan isang gabi, hindi niya napigil ang magtanong sa asawa. Han, napansin mo ba si Lucia lately? Tanong niya habang tahimik na nakatingin sa plato niya. Bakit? Anong meron? Sagot ni Juan, hindi tumitigil sa pagkain. Parang may kakaiba sa kanya. Hindi ko alam kung ano, pero parang may bumabagabag sa kanya, paliwanag ni Maria. At parang iniiwasan niya ako. Napatingin si Juan sa kanya, bahagyang nakakunot ang noo. Talaga,
Baka naman may problema lang siya sa trabaho o pamilya, sagot niya, tila hindi masyadong nababahala. Ngumiti si Maria, ngunit halata sa kanyang mukha ang hindi pagkakumbinsi. Siguro nga, sagot niya, ngunit sa loob niya, alam niyang may mas malalim na dahilan. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi pa rin mapakali si Maria. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad siya papunta sa kanilang veranda, nakita niyang may natanggap siyang mensahe mula kay Lucia. Maria, punta ka sa cafe malapit sa opisina ko. Kailangan kitang makausap, nakasaad sa mensahe. Agad na pumunta si Maria sa cafe, puno ng pag-aalala at excitement na makita ang kaibigan. Ngunit pagdating niya roon, natigilan siya. Sa isang sulok ng cafe, nakita niya si Lucia, hindi nag-iisa. Kasama nito si Juan, at tila seryoso ang kanilang pag-uusap. Dahan-daang lumapit si Maria, ngunit bago pa man siya makarating, biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kung anong bumubulong sa kanya na huwag nang ituloy ang kanyang hakbang. Tumalikod siya at umalis, ngunit sa kanyang isipan, nag-umpisang sumiksik ang maraming tanong. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa kama, hindi mapigilan ni Maria ang mag-isip. Ano kaya ang pinag-uusapan nila? Bakit hindi sinabi ni Juan sa akin na magkikita sila ni Lucia? Tanong niya sa sarili. Ngunit kahit anong pilit niyang kalmayan ang sarili, hindi niya maalis ang bigat sa kanyang dibdib. "Hon, are you okay?" Tanong ni Juan, na napansin ang kanyang katahimikan. "Yeah, I'm fine," sagot niya, pilit na ngumiti. Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi na magiging pareho ang lahat. Basta na lang hayaang umalis ng ganito. Tahimik lang si Maria, hindi siya sigurado kung gusto niya pa itong marinig. "Maria, mas mahina ang boses ni Juan ngayon, mahal kita. Ikaw lang ang mahal ko. Hindi kita niloko, hindi kita pinagpalit." Napapikit si Maria, ramdam ang hapdi sa kanyang mga mata. Hindi pa rin siya kumilos. Maya-maya, ina ang katok. "Aalis na ako," mahinang boses ni Juan sa likod ng pinto. "Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong ipaliwanag ang lahat." Tahimik at walang gumalaw sa loob ng kwarto hanggang sa tuluyang lumayo ang mga yapak ni Juan. Huminga ng malalim si Maria at, sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, hindi niya alam kung paano susunod na magpapas siya. 2 araw nang hindi lumalabas ng bahay si Maria. 2 araw niyang iniiwasan ang mga tawag ni Juan at Lucia. 2 araw niyang pinag-isipan kung paano haharapin ang kataksilan ng kaibigang itinuring niyang kapatid. Sa kabilang banda naman, dahil hindi maakyat ni Lucia si Juan sa normal na paraan, nagdesisyon si Lucia na wasakin na ng tuluyan ang relasyon ni Maria at Juan sa maruming paraan. Gumawa siya ng isang plano, isang baluktot na laro ng panlilinlang at kasinungalingan. Ginamit ni Lucia ang social media para magpakalat ng tsismis na may ibang babae si Juan. Gumawa siya ng peking ebidensya, mga litrato, screenshot ng mga pekeng pag-uusap, at siniguradong makakarating ang lahat kay Maria. Nagtagal, nagduda si Maria. Kahit alam niyang hindi ganoon si Juan, unti-unti siyang nilason ng mga kasinungalingan ni Lucia. Isang gabi, habang tinatanggal ni Maria ang kanyang hako sa harap ng salamin, napansin niya ang isang sulat sa kanyang drawer. Isang anonymous na babala, "Don't be fooled. It's not Juan you should suspect but the person close to you." Biglang tumindig ang balahibo ni Maria. Agad niyang pinag-aralan ang mga ebidensyang natanggap niya. Doon niya napansin ang isang mali, isang detalye sa isang screenshot na nagpatunay na peke ang lahat. Hindi nagtagal, natunton niyang may pakana ng lahat kundi si Lucia. Hindi agad kumilos si Maria. Alam niyang kailangan niyang maging matalino sa kanyang paghihigante. Ginamit niya ang sariling laro ni Lucia laban sa kanya. Sa tulong ng isang hacker na kakilala niya, nakakuha siya ng ebidensya ng lahat ng kasalanan ni Lucia, mga pekeng screenshots, recordings ng mga pag-uusap nito sa ibang tao tungkol sa kanyang plano, at pati na rin ang lihim na transaksyon nito sa isang taong tumulong sa kanya sa panlilinlang. Pinunasan ni Maria ang kanyang luha. Kung may isang bagay siyang natutunan sa sakit na dinanas niya, ito ay hindi dapat magpakabait. Kinabukasan, sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang insidente, sinagot ni Maria ang tawag ni Lucia. "Lucia," malamig ang boses niya nang masagot niya ang tawag nito. "Maria." Halos mahulog sa tuwa si Lucia. "I'm sorry. I know I hurt you, but please, I want to talk to you." Mahaba ang naging paghinga ni Maria.
Pilit niyang pinanatiling kalmado ang boses niya, pero alam niyang peke lang ang kasiyahan sa boses ni Lucia. Sige, magkita tayo, saad ni Maria, at pinatay kaagad ang tawag. Sa isang mamahaling restaurant sila nagtagpo. Nang makita ni Maria si Lucia, nagtataka niyang napansin ang namumutlang mukha nito, parang ilang araw nang hindi nakakatulog. Salamat at pinakinggan mo ako, Maria, mahinang sabi ni Lucia. Alam kong hindi mo ako mapapatawad, pero gusto ko lang malaman mo na hindi ko ginasto. Ngumiti si Maria, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Alam niya ang katotohanan. Hindi mo ginasto, pero ginawa mo pa rin, sagot niya. Napayuko si Lucia. Oo, pero hindi ako lalaban, Maria. Mahal kita bilang kaibigan. Kung gusto mong kamuhiin ako, tanggap ko. Sa loob-loob ni Maria, gusto niyang matawa. Hindi kita kamumuhian, Lucia. Hindi ganoon kadali. Sisirain kita sa paraang hindi mo iisipin, saad niya sa kanyang isipan. Ngumiti siya ng bahagya. Kinagabihan, matapos ang pag-uusap nilang dalawa ni Lucia, si Juan naman ang tinawagan niya. Juan, sinadya niyang gawing malambing ang boses niya. Napahinga ng malalim si Juan sa kabilang linya. Maria, oh my God. Thank you for talking to me. I missed you so much. Ngumiti si Maria kahit hindi ito nakikita ni Juan. Can we meet next week? I want to talk about this properly. Malambing pa rin ang sabi niya. Oo, hon. Kahit kailan mo gusto. Ngunit hindi alam ni Juan na hindi lang basta usapan ang binabalak ni Maria. Sa sumunod na mga linggo, sinimulan ni Maria ang kanyang laro. Sinadya niyang sabihin kay Juan na makikipagkita sila at sila lang dalawa. Ngunit walang kid-ideya si Juan na sila palang tatlo ang magkikita. Mas naging malapit si Maria kay Juan, higit pa sa dati. Madalas niya itong iniimbitahang mag-date. Minsan pa nga'y sinasadya niyang ipakita kay Lucia na masaya sila. Sinadya rin niyang gawing sobrang sweet si Juan sa kanya sa harapan ni Lucia, yakap, halik, pag-aasikaso. Kita niyang halos hindi makahinga si Lucia sa sakit. Isang gabi, nagkita sila ni Lucia. Halata sa mukha nito ang matinding pagkalito at lungkot. Maria, why did you and Juan suddenly become closer after what happened? Sambit kaagad ni Lucia, na para bang naiinis. Nagkibit balikat si Maria, kunwari inosente. Lucia, nakakalimutan mo na ba? Asawa ko siya. Why? Is there a problem? Napatingin sa kanya si Lucia, at doon niya nakita ang takot sa mata nito. Are you scared, Lucia? Isang matamis ngunit matalim na ngiti ang lumabas sa labi ni Maria. Oh, nasasaktan ka. Alam niyang unti-unting bumabalik ang sakit kay Lucia, at siya mismo ang nagpaparamdam nito. Kung yan lang ang pag-uusapan natin. I'd better leave, sagot ni Lucia at padabog na kinuha ang bag sa lamesa. Ngunit napahinto siya nang hawakan ni Maria ang braso niya. Teka lang, ba't ka aalis? I didn't send you away, Lucia. Pero kung naiinis o nasasaktan ka, sige, umalis ka. Pasiga na sabi ni Maria, sabay bitaw sa kamay ni Lucia. Hinayaan niyang umalis ito na may galit sa mukha. Simula nang ipagpatuloy ni Maria ang kanyang laro, unti-unti na niyang nakikitang epekto nito kay Lucia. Mas naging tahimik ito, laging balisa, at madalas niyang mahuli ang kaibigan niyang nakatitig sa kanya at kay Juan na may inis sa mga mata. Ngunit hindi pa sapat iyon. Gusto niyang maramdaman ni Lucia ang sakit na naramdaman niya noon. Dumating ang araw na inimbitahan ni Maria si Lucia sa bahay nila ni Juan. Maria, sigurado ka bang okay lang to? May pag-aalalang tanong ni Lucia. Baka hindi pa rin tamang magkita tayo ng ganito. Bahagyang napangiti si Maria. Lucia, ayoko nang ilayo ka sa buhay namin, sagot niya, kunwaring mabait. Ikaw pa rin ang kaibigan ko. Ang kapatid ko. Ngumiti si Lucia, pero halatang may pagkailang. Habang nasa bahay sila, sinadya ni Maria na maging sobrang sweet kay Juan. Sinubuan niya ito ng pagkain, hinawakan ang kamay nito sa ilalim ng mesa, at siniguradong nakikita ito lahat ni Lucia. Napansin niyang ilang beses humigpit ang hawak ng kaibigan niya sa kubyertos, pero hindi ito nagsalita. Bago matapos ang gabi, inihatid ni Maria si Lucia palabas. Salamat sa pagpunta, ani niya habang pinipigilan ng isang mapanuksong ngiti. Pasensya ka na ha kung medyo clingy ako kay Juan. Alam mo naman, asawa ko siya, diin na sabi ni Maria. Napayuko si Lucia, at sa unang pagkakataon,
Nakita ni Maria ang luhang bumagsak mula sa mga mata nito. Doon niya alam na tinamaan na ito. Lalo na nang umalis si Lucia na walang palem. Gusto ni Maria ng isang matinding suntok na tuluyang magpapabagsak kay Lucia. At nagkaroon siya ng ideya. Alam niyang may birthday party ang boss ni Juan sa isang high-end na hotel. Sinigurado niyang makakarating si Lucia roon sa pamamagitan ng pagpapadala ng imbitasyon na kunwari galing kay Juan. Nang gabing iyon, suot ni Maria ang pinakamaganda niyang pulang damit. Lahat ng matay nakatuon sa kanya at kay Juan. Han, tikman mo to, malambing na sabi ni Maria habang sinusubuan si Juan ng isang piraso ng cake. Napatingin si Lucia, at sa isang iglap, nawala ang ngiti nito. Ang tamis ng ngiti ay napalitan ng lungkot at galit. Ang tamis, Han, sagot ni Juan, walang kaalam-alam sa tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Mas lalong nagpakita ng sweetness si Maria. Hinawakan niya ang kamay ni Juan at hinilig ang ulo sa balikat nito. Alam niyang nasasaktan si Lucia, at iyon ang gusto niyang mangyari. Ngunit nagpa siya si Maria na makipagsayaw. Nakita niya kung paano lumaki ang mga mata ni Lucia nang makita silang dalawa ni Juan sa gitna ng dance floor, masyadong malapit sa isa't isa habang sumasayaw. Hinayla ni Maria si Juan palapit at hinalikan ito ng matagal, puno ng emosyon. Siguradong kitang-kita iyon ni Lucia. Doon, parang naglaho ang kulay sa mukha ng kaibigan niya. Bigla itong tumungga ng alak, at kitang-kita sa mga mata nito ang galit at inis. Napangiti naman si Maria. Sa wakas, bumalik na sa kaibigan niya ang sakit na dati niyang dinanas. Ngunit hindi niya alam na ang larong sinimulan niya ay may kapalit. Hindi nagtagal, tumayo si Lucia, halatang hindi na kayang makita ang nangyayari. Agad itong umalis, dumaan sa hardin palabas ng party. Napangiti lang si Maria sa sarili, pero may kung anong bumabagabag sa kanya. Nagpa siya siyang sundan si Lucia. Pagdating niya sa labas, nakita niyang nakatayo ito sa isang madilim na sulok ng hardin, nakayuko at tila nagpipigil ng luha. Nasasaktan ka ba? Tanong ni Maria, hindi maitago ang bahagyang panunuya sa boses niya. Lumingon si Lucia, at sa unang pagkakataon, nakita ni Maria ang totoong sakit sa mga mata nito. Why are you doing this, Maria? Mahina ngunit matalim ang tanong nito. Do what? Sagot ni Maria, kunwaring inosente. Alam mo bang kahit anong gawin mo, Maria, you can't change the truth, bulong ni Lucia habang dahan-daang lumapit sa kanya. Napakunot ang noo ni Maria. At ano naman ang totoo? Biglang hinugot ni Lucia ang isang sobre mula sa kanyang clutch bag at tinulak ito sa dibdib ni Maria. Read it. Hindi agad kinuha ni Maria ang sobre, pero kita niya ang pag-aapoy sa mga mata ni Lucia. Nang sa wakas ay dinampot niya ito at binuksan, unti-unting nagbago ang ekspresyon niya. Nanginginig ang kamay niya habang binabasa ang mga dokumentong nasa loob. Anong ibig sabihin nito? Bulong niya, halos hindi lumalabas ang boses. Tumawa si Lucia, pero puno iyon ng pait. Ibig sabihin, Maria, hindi mo kailanman pag-aari si Juan. Dahil bago ka pa dumating, ako na ang nauna sa kanya. Bago pa makapagsalita si Maria, isang pamilyar na tinig ang pumuno sa paligid. Biglang dumating si Juan, halatang nag-aalala. Maria, anong nangyari? Bakit ka nandito sa labas? Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Maria, sinusubukang tingnan kung ayos lang siya. Napatingin si Maria kay Juan, at gulong-gulo ang isip. Juan, totoo bang naging mag-asawa kayong dalawa ni Lucia? Pagtataka, ano? Saan mo naman nakuha yung ideyang yan? Isa pa, magkaibigan kayong dalawa ni Lucia. Kung mag-asawa kaming dalawa, sana alam mo yun mula kay Lucia. Sa kanya ko nalaman, sagot ni Maria, itinuturo ang direksyon kung saan umalis ang babae. Sinabi niya na dati mo siyang asawa, sabi ni Maria na halatang nanginginig ang kanyang boses. Pero si Juan naman ay halata na ring naiinis. Han, hindi totoo yan. Never kaming naging mag-asawa ni Lucia. Pero bakit naman siya magsisinungaling? Tanong ni Maria, halatang hindi pa rin kampante. Huminga ng malalim si Juan at hinawakan ang kamay ni Maria. Magsisinungaling siya dahil nagawa na niya yun dati. At saka matagal na niya akong gusto. Alam niyang ikaw lang ang pumipigil sa kanya. Maria, ikaw lang ang mahal ko, hindi siya. Nag-aalab ang emosyon sa loob ni Maria, galit, pagtataka, at pangamba. Niyakap siya ni Juan ng mahigpit. Let me protect you, hon.
Don't let Lucia destroy us again. Ngunit kahit nasa yakap siya ni Juan, hindi pa rin mapanatag ang puso niya. Alam niyang hindi pa tapos ang laban, at hinding-hindi siya magpapatalo kay Lucia. Nanatili si Maria sa bisig ni Juan, pero sa halip na mapanatag, mas lalong nag-alab ang galit sa puso niya. Unti-unti siyang kumawala mula sa pagkakayakap nito at matalim na tiningnan si Juan. If you didn't become a couple, why did you show me a document? Madiing tanong niya, puno ng paghihinala ang kanyang boses. Sumakit ang ulo ni Juan sa sitwasyon, pero hindi siya bumitiw. Maria, hindi ko alam. Hindi natin alam kung anong iniisip ni Lucia. Pero isang bagay ang sigurado ako, hindi ko siya pinakasalan. Wala akong tinatago. Paano nga ako maniniwala sa'yo kung may hawak siyang ebidensya? May dokumento siyang pinakita, Juan, at hindi ko man ito nabasa ng buo. Nakita ko ang pangalan mo doon. Muli siyang lumayo, nanginginig ang mga kamay. Bakit hindi mo agad sinabi kung may nakaraan kayo? Ano pang hindi ko alam, Juan? Napabuntong hininga si Juan, halatang nasasaktan sa pagdududa ni Maria. Dahil wala akong alam na ganitong klaseng kasunduan, Maria. Kung may dokumentong hawak si Lucia, gusto kong makita yun. Hindi ko hahayaang sirain niya tayo gamit ang isang kasinungalingan. Pero hindi na nakinig si Maria. Napuno na siya ng emosyon, at sa sobrang sama ng loob, tuluyan siyang naglakad papalayo. Maria, sandali lang, sigaw ni Juan, pero hindi siya lumingon. Habang si Maria ay patuloy na lumalayo, may isang bagay siyang napagtanto, hindi pa tapos ang laban. At kahit gaano kasakit, kailangan niyang alamin ang katotohanan, kahit ito pa ang tuluyang sumire sa relasyon nilang dalawa ni Juan. Hindi niya namalayang napabilis ang kanyang mga hakbang hanggang nasa madilim na bahagi na siya ng hardin. Bigla siyang napahinto nang may humablot sa kanyang braso. Si Juan. Bitawan mo ako, Juan, sigaw niya, pilit na binabawi ang kanyang braso. Hindi bumitaw si Juan. Mahigpit ang hawak niya, puno ng desperasyon ang kanyang tingin. Hindi kita hahayaang umalis ng ganito, Maria. Maria, please, ayusin natin to. Napapikit lang si Maria, nanginginig sa emosyon. Paano ako maniniwala sa'yo kung hindi mo man lang alam kung anong dokumentong yun? Paano kung may tinatago ka lang talaga? Hindi nakasagot agad si Juan, pero kita sa mukha niya ang sakit. Han, wala akong tinatago. Then prove it, sigaw ni Maria, na ngayon ay tuluyang bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Let's find Lucia. Let's get that document. Dahil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo, hinding-hindi ako maniniwala sa'yo, Juan. Nabigla si Juan sa determinasyon ni Maria, pero hindi siya umurong. Tumango siya. Sige, if that's the only way to get your trust back in me, we'll find Lucia. Pero bago pa sila makagalaw, biglang may malakas na tunog ng pagpreno sa driveway. Napalingon silang dalawa at isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng mansyon. Mabilis na bumukas ang pinto, at lumabas ang isang lalaki, matangkad, matipuno, at may presensyang nakakatakot. Napaatras si Maria, agad na kinabahan. Sino siya? Sino siya? Juan, lalong lumalim ang kaba sa dibdib ni Maria. Lalong tumalim ang titig ng lalaki kay Maria bago siya ngumiti. Ako, I am Carlos. The person you should ask who Juan really is in Lucia's life. And I'm sure you want to hear the truth about the man you love. Napalunok si Maria dahil sa naging sagot ng lalaki. Si Carlos, isang misteryosong lalaking may madilim na nakaraan. Si Carlos ay hindi lang basta isang tauhan ni Lucia. Siya ang dating nobyo nito, isang lalaki ang handang gawin ang lahat para sa kanya. At ngayong galit si Lucia, gagamitin niya ang pagmamahal ni Carlos upang suran ang relasyon ni Maria at Juan. Pero hindi yun alam ni Maria. Dahil ang lahat ay bahagi lamang ng obsesyon ni Lucia. Tensyonado ang paligid habang nakatitig si Maria sa misteryosong lalaking dumating. Ramdam niya ang kaba, lalo na nang maramdaman niyang nanigas ang katawan ni Juan. Bago pa man makapagsalita si Carlos, biglang may tunog ng mga hakbang mula sa likuran. Lumingon sila. Si Lucia, papalapit sa kanila, at may kasamang mapanuksong ngiti sa labi. Oh, perfect timing. Okay lang pala ang dating ko. Sakto lang palang umalis ako kanina at bumalik, sabi ni Lucia habang iniikot ang isang basong alak sa kanyang kamay. Looks like the star of my show has arrived. Nanlaki ang mata ni Maria, naguguluhan sa mga nangyayari. What?
Tumawa si Lucia ng bahagya, halatang nasisiyahan sa nangyayari. Do you know that all this is just my plan? Nagtagpong matatalim na titig ni na Maria at Lucia. Puno ng tensyon at galit ang hangin sa pagitan nila, tila nag-aapoy. Sa unang pagkakataon, si Lucia ay nakaramdam ng bahagyang kaba ngunit ngumisi pa rin, pilit na pinapanatili ang kumpiyansa. Ano namang gagawin mo, Maria? Magpapakabiktima ka at iiyak sa isang sulok. Patawa ka ba, pang-aasar ni Lucia? Ngunit sa halip na magalit, ngumiti si Maria. Isang ngiti na mapanganib. Hindi ako katulad mo, Lucia. Hindi ako basta-bastang magpapatinag. Akala ko mabuting tao ka, pero hindi pala. Lahat ng ipinakita mong pagkakaibigan ay peke. Napakakapal ng mukha mo. Obses na obses ka sa asawa ko, pati ibang tao na gawa mong gamitin para sa plano mo. Nagulat si Juan sa sinabi ni Maria ngunit nanatili itong tahimik. Maria, anong ginagawa mo? Tanong niya, ngunit hindi siya pinansin ni Maria. Carlos, tawag ni Maria, sabi mo kanina may gusto kang sabihin tungkol kay Juan. Ano yun? Tila nagulat si Carlos sa pagtawag sa kanya, ngunit bago pa siya makapagsalita, ngumiti si Lucia. Mukhang mas matapang ka kaysa sa iniisip ko, sabi nito, ngunit halata ang bahagyang takot sa kanyang mukha. Oo, hindi ako natatakot sa katotohanan, sagot ni Maria. Pero sigurado akong ikaw ang natatakot. Biglang napako ang tingin ni Lucia, ngunit pilit pa rin niyang pinanatili ang kanyang tapang. Walang tinatago si Juan. Plano ko lang lahat ng ito, sigaw niya. Ngunit ngumiti lang si Maria at tumalikod. Hinugot niya ang kanyang cellphone mula sa bag at tumawag. Ipadala mo na lahat ng impormasyon, utos niya sa telepono. Nanlaki ang mata ni Lucia nang makita ang mga file na lumabas sa screen ng cellphone ni Maria. Dahan-daang ipinakita ito ni Maria kina Juan at Carlos. Ito ang tunay na sikreto, sabi niya. Habang binabasa ni Juan at Carlos ang mga dokumento, napamura si Juan at napaatras si Carlos. Kitang-kita ang galit sa mukha ni Juan. Lucia, pinaikot mo ako. Sinira mo ang relasyon namin ni Maria para sa sarili mong interes. Hindi totoo yan, sigaw ni Lucia, nanginginig. Ginawa ko lang ito dahil mahal kita, Juan. Mahal. Tawag mo bang pagmamahal ang paninira at kasinungalingan? Tanong ni Maria habang inilalapit ang cellphone sa mukha ni Lucia. Tingnan mo to, Lucia. Ilang segundo na lang, ipapadala ko to sa media. Bumagsak ang mundo ni Lucia sa gabing iyon. Nanginginig siya habang nakatitig sa screen ng cellphone ni Maria, kung saan nakalantad ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Ang mga board members ng kumpanya ni Juan at lahat ng kakilala mo, Maria. Huwag kang mag-alala, sa oras na ipadala ko ito, tapos ka na. Mawawalan ka ng reputasyon, mawawalan ka ng kredibilidad, at ang pinakamalala, mawawalan ka ng pagkakataon sa amin bilang kaibigan mo, Lucia, kailanman. Tuluyan nang namutla si Lucia. Hindi siya makagalaw, hindi siya makaisip ng paraan para makatakas sa sitwasyon niya. Tahimik na lumapit si Juan sa tabi ni Maria, hawak ang kamay nito. Wala ka ng laban, Lucia. Itigil mo na, sabi ni Juan, habang nanggigilid ang luha sa mga mata ni Lucia. Pero alam niyang wala na siyang magagawa. Unti-unti siyang umatras, walang ibang nagawa kundi tanggapin ang pagkatalo. Sa gabing iyon, si Maria ang nagtagumpay. Nanginginig si Lucia habang unti-unting lumulubog ang katotohanang natalo siya. Ang lahat ng kanyang mga plano, ang mga kasinungalingang pinaghirapan niyang buuin, ngayon ay nasa kamay na ni Maria. At isang pindot lang sa cellphone nito, mawawasak ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Napatingin siya kay Juan, umaasang makikita pa rin niya ang pagmamahal na dating nandoon. Pero wala, tanging galit at pagkamuhi ang nasa mga mata nito. Lucia, malamig na sabi ni Juan, umalis ka na bago pa ako mismo ang magpakulong sa'yo. Halos mabingi si Lucia sa mga salitang iyon. Parang tinusok ng matalim na espada ang kanyang puso. Hindi pwedeng ganito. Hindi ako pwedeng matalo ng ganito lang, mahina niyang bulong, nanginginig at umiiyak ang boses. Pero bago pa siya makaisip ng paraan para makabawi, may ginawa si Maria na ikinagulat ng lahat. Ngumiti si Maria, isang mapanirang ngiti. At sa harap ni Lucia, pinindot niya ang delete button sa kanyang cellphone. Nanlaki ang mata ni Lucia. Oh, anong ginawa mo? Bakit mo dinelete? Tanong niya, halos sumisigaw. Ngumiti si Maria at lumapit, itinapat ang mukha niya kay Lucia.
Dahil hindi kita patatawarin ng ganun lang, Lucia. Nagpantang ang tenga ni Lucia. Ano? Kung inilabas mo na yan ngayon, matatapos ka lang kaagad. Pero ngumiti lang si Maria. Mas gusto kong maramdaman mong unti-unti kang mawawasak. Mas gusto kong panoorin kang mawala ang lahat sa harapan mo habang buhay ka pang lumalaban. Lalong namutla si Lucia. Hindi mo magagawa yan, sigaw niya. Watch me, bulong ni Maria bago siya tuluyang lumayo. Dahan-daang tumalikod si Maria, hawak ang kamay ni Juan. Tapos na tayo dito. Hindi na siya worth it, sabi ni Maria. Hawak pa rin ni Lucia ang kanyang dibdib, hindi makapaniwala sa narinig niya. Hindi lang siya natalo, unti-unti siyang pababagsakin ng dahan-dahan hanggang sa siya mismo ang sumuko. Habang papalabas sina Maria at Juan, sumalubong sa kanila si Carlos na may matalim na tingin. Pasensya na, nabulag lang talaga ako sa gusto ni Lucia, sabi nito. Ngumiti lang si Maria at nagpatuloy sa paglalakad, kasabay si Juan na ngayon mas mahigpit nang hinawakan ang kamay niya. Sa gabing iyon, hindi lang si Lucia ang natalo, siya rin ay tuluyang naging anino sa buhay ni Juan. Ilang linggo ang lumipas. Nagbago na ang lahat. Si Lucia, ang babaeng minsang nagpanggap na kontrolado ang sitwasyon, ngayon ay nagtatago sa anino ng kanyang pagkatalo. Nawalan siya ng suporta mula sa mga kaibigan at kakilala. Ang kanyang reputasyon sa social circle ay unti-unting bumagsak. Hindi pa man lumalabas ang ebidensya ni Maria, pero ramdam na ni Lucia ang unti-unting pagkasira ng kanyang mundo. Samantala, si Maria at Juan ay lalong naging matatag. Pinatunayan ni Juan na wala siyang lihim kay Maria at mas naging bukas siya sa kanya. Sa kabila ng lahat, napatawad na rin ni Maria si Juan, ngunit hindi iyon naging madali. Alam din ni Maria na hindi pa tapos ang laban. Isang araw, dumaan si Maria sa isang sikat na restaurant kung saan madalas pa ring nagkikita-kita ang social circle ni Lucia. Nang makita siyang pumasok, bumaling ang lahat ng mata sa kanya. Pero hindi siya nagpakita ng kahit anong kaba. Dumiretso siya sa harapan ng mesa kung saan nakaupo si Lucia kasama ang kanyang natitirang mga kakilala. Long time no see, Lucia, sabi ni Maria na may malamig na tono. Nanigas si Lucia, halatang hindi inaasahang makikita doon si Maria. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Napangiti si Maria at nilapag ang kanyang phone sa mesa. Well, naisip ko lang, baka gusto mong marinig ang isang magandang balita. Nagkatinginan ng mga kasamahan ni Lucia, tila nag-aabang. I've decided to finally release the files I have on you, bulong ni Maria, sapat lang para marinig ni Lucia. Halos mamatla si Lucia sa kaba. You can't do that, ha? Why not? I mean, mas magiging makulay ang buhay mo, di ba? Isang skandal, isang pagbagsak ng social status, sagot ni Maria. Nagsimulang dumugin ng kaba si Lucia. Maria, please. Ayaw mo yan. Fine, sagot ni Maria, kinuha ulit ang phone niya at ngumiti. But let me remind you, Lucia, masarap ang paghihiganti kapag alam mong ang kalaban mo'y unti-unting nasasakal sa sariling kasalanan niya. Mali ka lang talaga ng kinalaban. At mali ka ng asawang inahas. Tumayo si Maria at lumingon sa iba pang nasa paligid. Enjoy the show, everyone. Malapit nang matapos ang acting ni Lucia. At sa sandaling iyon, alam na ni Lucia na hindi lang niya nawala si Juan, nawala rin ang lahat ng meron siya. Ilang buwan ang lumipas. Unti-unting nawala si Lucia sa social scene. Ang dating kinatatakutang babae sa kanilang mundo ay naging isang anino na lang. Walang suporta, walang kaibigan, at walang kapangyarihan. Ang kanyang pangalan ay nadungisan, hindi dahil inilabas ni Maria ang ebidensya, kundi dahil sa unti-unting pagkalat ng mga espekulasyon. Samantala, si Maria at Juan ay naging mas matatag kaysa dati. Mas naging maingat si Juan sa kanyang mga desisyon at mas pinahahalagahan niya ang relasyon nilang dalawa ni Maria. Alam niyang muntik na niyang mawala ito dahil sa panlilinlang. Hindi na muling hahayaang mangyari iyon ni Lucia. Isang gabi, habang naglalakad siya papunta sa isang maliit na kafe, nakita niya si Lucia na mag-isa. Mukhang pagod at malayo ang tingin nito. Dahan-dahan siyang lumapit. I never expected to see you like this again, Lucia, sabi ni Maria. Napatingin si Lucia, at sa unang pagkakataon, wala nang yabang sa kanyang mga mata. Sa halip, bakas dito ang pagkatalo, pagkapagod, at panghihinayang. Ano naman bang ginagawa mo rito, Maria? Mahinang tanong ni Lucia.
Umupo si Maria sa harap niya at ngumiti. Gusto kong makita kung paano ka bumagsak. Well, congratulations. Mukhang nakamit mo na ang gusto mo, sagot ni Lucia, habang tumatahimik si Maria. Pinagmasdan niya ang dating mataas na si Lucia, na ngayon ay walang-wala na. Alam niyang nakuha na niya ang hustisyang gusto niya, ngunit hindi niya inakalang makakaramdam siya ng kahit konting awa. Mali ang ginawa mo, Lucia. Ginamit mo ang pagmamahal bilang panlilinlang. Sinubukan mong sirain ang buhay ko, pero ikaw ang nawasak sa huli. Winasak mo rin ang pagkakaibigan nating dalawa. Napalunok si Lucia. Alam niyang totoo ang sinasabi ni Maria. Tumayo si Maria at huling tinapunan ng tingin si Lucia. Sana matuto ka. Dahil sa susunod na subukan mong bumangon sa maling paraan, baka hindi na ako magdalawang isip na tapusin ka. Hindi nakasagot si Lucia. Nanatili siyang nakaupo habang pinapanood niyang lumabas si Maria sa kafe. Isang patunay na minsan siyang natalo ng isang babaeng hindi kailanman dapat inalipusta. At sa gabing iyon, tuluyang nagwakas ang laro ni Lucia. Ilang taon ang lumipas. Sa loob ng mahabang panahon, nawala si Lucia sa mundo ng mga taong dati niyang kinokontrol. Wala nang balita tungkol sa kanya, para bang tuluyan na lang siyang naglaho. Samantala, si Maria at Juan ay patuloy na namuhay ng tahimik at maayos. Ngunit isang gabi, habang naglalakad si Maria sa isang upscale event kasama si Juan, may isang figurang lumitaw mula sa anino. Lucia, tanong ni Maria. Napalingon si Juan at Maria sa babaeng nasa harapan nila. Malayo ito sa dating Lucia na kilala nila, wala nang mamahaling damit, wala nang kumpiyansang dati bumabalot sa kanya. Matagal na tayong hindi nakakapag-usap, sabi ni Lucia. Ano pa bang gusto mong sabihin? Tanong ni Maria. Gusto ko lang malaman. Sulit ba? Tanong ni Lucia. Anong ibig mong sabihin? Sagot ni Maria. Ipinakita mo sa akin kung paano bumagsak. Pinaikot mo ako sa sarili kong laro, at sinigurado mong mawawalan ako ng lahat, sabi ni Lucia. Lucia, ang ginamit mong pagmamahal ay panlilinlang. Wala akong ginawa kundi ipakita sa'yo kung paano gumagana ang karma, sagot ni Maria. Tumango si Lucia, tila tinatanggap na niya ang kanyang pagkakamali. Tama ka, but despite everything, I learned something. At ano iyon? Tanong ni Maria. Ngumiti si Lucia, ngunit hindi ito mapagmataas o puno ng panlilinlang. Sometimes, the biggest loss is not losing reputation or money, but losing yourself in the wrong fight. Tumahimik si Maria, ngunit may bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Alam niyang, sa kauna-unahang pagkakataon, si Lucia ay nagsasabi ng totoo. Tumayo si Lucia, inayos ang kanyang damit, at tiningnan si Maria ng may bahagyang respeto. Salamat, Maria. Hindi para sa paghihiganti mo, kundi para sa leksyon. I'm sorry kung nasira din ang pagkakaibigan natin dahil lang sa akin, iyak na sabi ni Lucia. At sa huling pagkakataon, lumakad si Lucia papalayo, at sa pagkakataong ito, hindi na para bumalik. Si Maria, habang nakatayo roon, alam niyang natapos na ang kwento nilang dalawa. Hindi dahil sa galit, kundi dahil natutunan nilang pareho kung ano ang tunay na kahulugan ng pagkapanalo at pagkatalo. Isang dekada ang lumipas. Tahimik na tinanaw ni Maria ang malawak na tanawin mula sa terrace ng kanyang bahay. Napakaraming nagbago sa loob ng mga taon. Mula sa isang babaeng nagdusa sa kasinungalingan, ngayon ay malaya na siya. Sa likod niya, lumapit si Juan at inilagay ang braso sa bewang niya. Anong iniisip mo? Tanong ni Juan. Wala lang. I just wonder how we got here. We've been through it all for a long time, sagot ni Maria. Marahang hinalikan ni Juan ang tuktok ng kanyang ulo. At kahit anong pagsubok, hinding-hindi nakita bibitawan, sabi ni Juan. Ngumiti si Maria, ramdam ang init at seguridad sa bisig ng lalaking mahal niya. Sa kabilang dako naman, sa parehong lungsod, sa isang simpleng bookstore sa kanto ng isang tahimik na kalye, isang babaeng nakaupo sa harapan ng kanyang laptop. Abala siya sa pagsusulat, may hawak na kape, at sa tabi niya ay isang maliit na notebook na puno ng mga ideya. Si Lucia, ang dating matapang at mapagmataas, ngayon isang simpleng manunulat. Nagbago siya. Natutunan niyang hindi kayang bilhin ng impluwensya at panlilinlang ang tunay na respeto at pagmamahal. Sa halip, natutunan niyang buuin ang sarili niya sa tamang paraan. Habang nagtatype sa kanyang laptop, isang balitang lumabas sa screen, isang artikulo tungkol kina Maria at Juan,
tungkol sa kanilang matagumpay na negosyo at matibay na relasyon. Ngumiti si Lucia, hindi na may pait kundi may tunay na pagtanggap. Tama nga si Maria. Sometimes, the biggest defeat is losing yourself in the wrong fight. Ngunit ngayon, natagpuan na niya ang tamang laban, ang laban para sa kanyang bagong buhay. Sa ilalim ng araw, sa isang malawak na garden wedding, muling nagpanumpa sina Maria at Juan sa harap ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Hindi ito ang unang beses na nangako sila sa isa't isa, ngunit sa pagkakataong ito na ang huli, dahil alam nilang ito na ang habang buhay nilang pagsasama. Habang suot muli ni Maria ang isang eleganteng puting gown, tumingin siya kay Juan habang hawak ang kanyang kamay. Our second wedding, hon. With all the things we've been through, I've only seen you this sure, sabi ni Maria. Ngumiti si Juan, puno ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Because I know you're the only one I want to be with forever.